Hello mga ka-printer! Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano mag-replace ng printhead ng inyong Epson L3210. Step by step, for beginners, DIY. Isang mabilis na paalala at disclaimer lang, video na ito ay nagsisilbing gabay lamang para sa mga gustong mag-DIY. Daan ng success ng repair ay depende pa rin sa tamang diagnosis at history ng printer nyo. Kung board ba ang may issue o ang head mismo. Ang pag-DIY ay may risk kaya gawin ito ng may pag-iingat. Pero kung handa na kayo, simulan na natin. Ang mga tools na gagamitin natin ay simple lang. Phillips screwdriver, tweezers, small long nose pliers, at extra screwdriver or 2-inch scotch tape para sa pag-prop up ng scanner. Bago ang lahat, siguraduhin naka-off ang printer at hugot ang saksakan sa pag-angat ng scanner. Buksan ang front cover at iangat ng kaunti ang scanner unit. Dito sa stand niya, i-manual lift pa ito para mas maangat pa natin ang scanner. Pwede rin kayong gumamit ng screwdriver if hindi abot sa kamay nyo. Huwag masyadong biglain o isagad ng sobra ang paghila. Kapag nasobrahan, baka ma-lose contact ang flex cable ng scanner. Pag naangat mo at itukod ang extra screwdriver o ang rolyo ng scotch tape para magsilbing stand habang gumagawa ka. Para sa pagbaklas ng dampers at head, sagad mo muna yung carriage sa gilid. I-rotate ang puting gear sa kaliwa, punta sa iyo para ma-release ang carriage lock at madala ito sa gitna. Sa pag-remove ng carriage cover, gamit ang tweezer, unclip nyo lang ang lock at sa gilid may body lock pa ito. Para sa transparent plastic, slide nyo lang at pwede nyo nang ma-remove. Pwede mo nang i-unclip at remove ang mga dampers. May white plastic pang dapat tanggalin gamit ang tweezer. Unclip nyo lang ang body lock nito kabilaam at pwede mo na rin ma-remove. Alisin ang 3 tornilyo ng printhead gamit ang Phillips screwdriver. Yung flex sa gilid na nakafix, pwede nyong paluwagin para komportable ang pag-angat ng printhead. Gamit ng long nose pliers, iangat ang lumang head at dahan-dahang hugutin ang cables. Para sa pag-install ng printhead at testing, ikabit ang cables sa bagong printhead. Siguraduhing diretsyo, pantay at sagad ang pasok. Napakahalaga na i-check nyo kung may blue na plastic pa ang dulo ng flex at siguraduhin walang bakas ng ink o dumi sa contacts nito bago isaksak para iwas short circuit. Kapag okay na, i-secure ang head gamit ang mga tornilyo. Huwag kalimutang i-fix din yung flex sa gilid. Ibalik ang dampers. Dapat sakto yung arrangement ng kulay nito. Base nyo lang yung arrangement ng mga kulay sa tank hanggang marinig ang click. Ibalik ang transparent plastic at huwag kalimutang ibalik ang plastic cover. Panghuli, alisin ang inyong stand, dahan-dahang ibaba ang scanner at mag-run ng power cleaning. Sa ganitong model, hindi uubra ang head cleaning lang. Bago mag-power cleaning, siguraduhin may sapat malaman na tinta ang inyong tanks. Delikado kapag naubusan ng tinta habang nagki-cleaning. Tandaan din na ang power cleaning ay pwedeng mag-trigger ng service required error. Kaya mas mabuti na may handa na kayong resetter para ma-reset ang counter kung sakaling lumabas ang error na ito. Sana ay nakatulong ang tutorial na ito sa inyong printer repair. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang sa ibaba at susubukan nating sagutin yan. Huwag kalimutang i-like at i-share. Follow for more printer repair tips. Maraming salamat ka-printer!